Isa na ata ito sa pinakamatabang na paparating na season dahil sa mga big revamp na magaganap sa mga kupunan. Ang daming malulungkot dahil sa magaganap na pagkawatak-watak ng kanilang paboritong club team. Sino-sino sila? Tara ating alamin. Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Unti-unti nang nagpapaalam ang ibang manlalaro sa kanilang mga kupunan. Kung ang F2 core ay nagsilipatan na, ang iba naman nag-alsa balutan na. Nangunguna na dyan ang darling ng Chocomucho na si Kathleen Viray, habang ang tatlong mga veterano ni Coach Shaq ay nagsialisan na rin. Di rin pahuhuli ang Lady Beast na si Gretchen Soltones at si Jovelyn Fernandez ng F2 ay papalitan naman si... Kaya ang paparating na season ay talagang isang kapanapanabik, lalo na ang fresh from a breakthrough finals appearance dahil inihayag na ng Chocomucho na pinapakawalan na nito ang opposite spiker na si darling Kathleen Viray. Nananatili si Viray bilang mahalagang arsenal para sa Flying Titans sa Second All-Filipino Conference, kung saan nagtala ang Chocomucho ng 9 na sunod na panalo sa elimination bago tinalo ang Signal sa 3 laro upang umabante sa finals. Ang dating UST Spiker ay umiscore sa conference ng 11 points laban sa Galleries at kalaunan ay nag-ambag ng 10 puntos sa Marathon 5-setter ng Chocomucho laban naman sa PLDT. Nang maisungkit ng Flying Titans ang kanilang semi-slot pagkatapos ng 4 na conference na hindi nakakuha ng podium finish. Si Viray ay nababalitang lilipat ito sa batang kupunan na F3 o Farm Fresh Foxes. Kung mabibigyan lang ng playing time si Viray, talagang aarangkada ito, lalo na siguro sa mga kamay ni Louie Romero. Habang maugong din ang usap-usapan sa pag-alis nila Denden at BDL sa kupunang Chocomucho papunta sa sister team na Creamline Cool Smashers. Marami man ang nalungkot pero marami naman ang nasiyahan dahil sa balik tambalan ng alay din. Habang matitiwalag na ang grupong Triple Towers na sina BDL, Tolentino at Madayag. Marahil sa pagkawala ni Ced Domingo, si BDL muna ang papalit rito. Kung may idaragdag, automatikong may ibabawas, kaya 3 agad sa mga veteranong manlalaro ni Coach Shaq ang maliligwak sa kanyang lineup. Katulad na lamang nila Angela Nunag, Bea General at Jerry Malabanan. Bahagi si General ng unang batch ng recruitment ng Signal noong huling bahagi ng 2021, kasunod ng huling pwesto sa Ilocos upang markahan ang profesional na era ng PVL. Dumating naman si Nunag mula sa Army sa kalagitnaan ng 2023 season. Pinatitibay nito ang depensa ng HD Spikers na humahantong sa pagbalik nila sa podium sa Invitational Conference. Ang pagpirma ng star libero na si Don Macandili Katingdig ay nag-offset sa pag-alis ng 2 solidong veterano na espesyalista para sa Signal at ngayon mas lalong mahigpit na ang rotation para sa HD Spikers. Pero nandyan pa rin naman ang kanilang long-time anchor na si Jack Janela. Pero nababalita na rin si Bea General ang papalit kay Denden Lazaro Revilla. Gaano kaya ito katotoo? Si Jerry Malabanan ay bahagi ng paghatak ng Signal sa dating Petrogas Angels bago ang simula ng 2022 season, pero hindi ito nagkaroon ng mas mahabang oras sa court. Magbibigay naman ng liwanag si Gretchen Soltones para sa Akari Power Chargers. 3 araw pa lamang ng taong 2024 pero mistulang ayaw paawat ang PVL sa rami ng pasabog. Nag-anunsyo na rin ang Akari sa kanilang panibagong arsenal. Walang iba kundi ang Lady Beast na outside spiker na si Gretchen Soltones. Si Soltones ay naging matatag para sa kanyang kapwa Gazmate, mapa-opensa man o depensa, na nagrarango bilang ikapitong pinakamahusay na scorer ng PVL Second All-Filipino Conference Preliminaries na may 152 points. Ang outside spiker ay naging isang maaasahang mentor sa batang libero na si Baby Love Barbon dahil si Soltones ay nagrarango sa ikapito sa mga best in digging at ikawalo naman sa best receive.
Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat dahil ang Petrogas ay nahulog sa conference at nagtapos lamang sa ika-6 sa pwesto. Samantala, ika-7 ranggo naman ang Akari at inaasahang aangat pa ito dahil sa pagbibitiw ni Coach Jorge, ang Brazilian coach, hindi lang sa Akari kundi pati ng national team. Ang Japanese tactician na si Takayuki Minowa ay magiging direktor din ng mga operasyon ng volleyball para sa parehong sister team at sinindihan na ng mga kamelyon ang PVL Carousel sa pamamagitan ng pag-sign up kay dating cargo mover Ivy Lacsina. Hindi naman nagpahuli si Jovelyn Fernandez at sinundan si Don Macandili Katindig sa Signal HD Spikers. Ang dating FEU Lady Tama raw ay naglaro ng 2 conference para sa F2 Logistic Cargo Movers bago pinalaya ng kupunan noong December 2023. Nalimitahan naman ang kanyang playing time sa F2. Panigurado magagamit na ni Coach Shaq ang dating best opposite spiker sa UAAP Season 85. Si Jove naman ang pumalit kay Jerry Lee Malabanan. Oras na kaya para ipakita na ni Jove ang kanyang pangmalakasang atake? At sino-sino pa kaya ang ia-anunsyo? So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap, and thanks for watching.